Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Nathaniel. Nagmula sa pangkat BEd 3A ang inyong magiging guro sa pag-aaral ng ponolohiya sa wikang Pilipino. Ngayon, tatalakayin natin ang isang malagang bahagi ng wika, ang ponolohiya. Ponolohiya, ang tawag sa makaagham na pag-aaral ng mga makabuluhang tunog ng isang salita na bumubuo sa isang wika. Ang pono ay galing sa Ingles na phone na nangangahulugang tunog at ang lohiya na nangangahulugang pag-aaral. Sa simpleng salita, ang ponolohiya ay tumutukoy sa mga tunog sa wika at kung paano ito nakakatulong sa pagbuo ng mga salita. Ang tunog na inaaral sa ponolohiya ay ang phonema. Ito ang makabuluhang unit ng tunog na nakapagpapabago ng kahulugan kapag ang mga tunog ay pinagsama-sama upang makabuo ng mga salita. Mayroong 21 phonema sa wikang Pilipino. Ito ay binubuo ng 5 patinig, 15 katinig, at isang impit na pasara na tunog o saglit na pagpigil sa hangin. Ang 5 patinig na ito ay binubuo ng mga titik A, E, I, O, U. Ngayon ay ating aralin ang tamang pagbigkas ng tunog ng mga letrang ito. Ang letrang A, binibigkas ng maluwag na paglabas ng hangin. Halimbawa, aso. Ngayon naman ang letrang I, tunog na malapit sa bibig at masarado kumpara sa letrang A. Halimbawa, I, eroplano. Ang letrang I naman, mas mataas ang posisyon ng dila, medyo sarado ang bibig. Halimbawa, ilaw. At ang letrang O, mas bilugan ang labi habang binibigkas. Halimbawa, oso. At ang letrang U, tulad ng O, pero mas masikip ang labi at mas bilugan. Halimbawa, ulan. Ang galing nyo! Kayo naman! Ngayon naman ay dumako tayo sa mga katinig. Ang 15 katinig na ito ay binubuo ng letrang B, K, D, G, L, M, N, G, P, R, S, T, W, at Y. Ngayon naman ay pag-aralan natin kung paano binibigkas ang mga katinig na ito. Una, ang letrang B. Ipitin ang labi at maglabas na tulad ng tunog ng B. Bata. Ang letrang K. Ipitin ang likod ng dila, sangalangala at bigkasin ng mabilis. Tulad ng keso. Ngayon naman ang letrang D. Tapat ang dila sa likod ng ngipin tulad ng damo. Ngayon naman ang letrang G. Bigkasin mula sa likod ng bibig na parang tunog ginto. Ngayon naman ang letrang H. Mabilis na pagbuga ng hangin mula sa lalamunan tulad ng halaman. Ang letrang L. Idikit ang dulo ng dila sa ngalangala tulad ng lupa. Ang letrang M naman. Ipitin ang labi at maglabas ng tunog mula sa ilong tulad ng mata. Ang letrang N naman. Ipitin ang dulo ng dila sa likod ng mga ngipin at maglabas ng tunog mula sa ilong tulad ng noo. Ngayon naman ang letrang NG. Bigkasin mula sa likod ng dila na parang tunog ngipin. Ngayon naman ang letrang P. Ipitin ang labi at mabilis na maglabas ng hangin tulad ng puno.
Ngayon naman ang letrang R. Mabilis sa pagpitik ng dila sa alangala tulad ng r, 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 relo. Ngayon naman ang letrang S. Ipitin ang dila at mga ngipin at huminga ng mabilis tulad ng s, 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 sawa. Ngayon naman ang titik T. Itapat ang dila sa likod ng ngipin tulad ng tasa. Ngayon naman ang letrang W. Pabilog ang labi na parang tunog wu, 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 watawat. At ang panghuli ay ang letrang Y. Ipitin ang dila at bigkasin mula sa bibig tulad ng cha, 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 yaya. Ay naman, kayo naman mga bata. Maaari nyo bang ulitin ang aking mga nabanggit? Mahusay! Dahil dyan, bigyan ng 3 palakpak ang inyong mga sarili. 1, 2, 3. Ngayon naman ay dumako tayo sa pagkakaiba-iba ng tunog. Ngayon ay pag-uusapan natin ang pagkakaiba-iba ng tunog ng mga ponema. Napakahalaga ng tamang posisyon ng bibig, dila at labi para sa malinaw na pagbigkas ng mga ponemang ito. Bibigyan ko kayo ng 4 na halimbawa para makita kung paano nagkakaiba-iba ang tunog ng bawat isa. Una, ang letrang B sa salitang bata. Kapag bibigkasin ang B, mapapansin ninyo na ang parehong nakatikop ang labi sa simula. Pansinin nyo ito kapag sinasabi ang salitang bata. Bata. Subukan nyo ang sabihin. Bata. Bata. Nakikita nyo? Magkadikit ang labi bago ibigkas ang tunog B. B. Bata. Bata. Letrang B. Ngayon naman ay dumako tayo sa letrang P. Salitang puno. Kapag binibigkas natin ang P sa puno katulad ng B, ang mga labi ay magkadikit din. Pero, ang P ay hindi ganun kabigat o mas vibrate gaya ng B. Sabihin natin, puno, puno, puno. Kayo naman. Magaling. Mas magaan ang P kumpara sa B. Hindi masyadong nagigising ang boses sa pagbigkas nito. Mahusay mga bata. Kaya tandaan, ang bawat tunog ng ponema ay may kanya-kanyang paraan ng pagbigkas. Depende sa posisyon ng bibig, labi at dila. Sa pamamagitan ng tawang posisyon at galaw ng mga bahagi ng ating bibig, malinaw natin nasasabi ang bawat salita. Ngayon naman ay magkaroon tayo ng isang maikling pagsasanay. Subukan naman nating magbasa ng mga salita na nagpapakita ng mga ponema. Halimbawa, aso. I, espada. Magaling mga bata, kayo naman. Mahusay. Ngayon naman ang letrang B. Baso. Ang letrang L naman. L. Luya. At ang panghuli, ang letrang Y. I. Yelo. Ngayon kayo naman mga bata. Mahusay. Ngayon, kayo naman. Subukan natin ang isang simpleng gawain para mas mahasa pa ang inyong kakayahan sa pagbigkas ng mga tunog. Handa na ba kayo? Ganito ang ating gagawin. Bibigkasin ko ang isang pangungusap at pagkatapos itatanungin ko kayo kung ano-anong tunog na patinig ang naririnig nyo. Simple lang ito ha. Makinig ng mabuti. Ang aso ay tumakbo sa bukid. Ulitin ko. Ang aso ay tumakbo sa bukid. Ngayon, ano-anong tunog ng patinig ang narinig nyo? Mahusay! Ang salitang aso. Ano kayang tunog ng patinig ang narinig natin sa salitang aso? Tama! Ang tunog A at O. Subukan pa natin. Ano naman ang narinig sa salitang bukid? Tama! Ang tunog na narinig sa salitang bukid ay ang letrang U at ang titik T. Napakagaling! Mga bata, ang pag-aaral ng mga tunog na ito ay pinakamahalagang susi para maging mahusay na mambabasa at manunulat. Kapag alam natin ang mga tunog ng letra, kaya natin basahin ang mga bagong salita. Patuloy lang sa pagsasanay at balang araw ay makakabasa kayo ng kangahangang kwento. Maraming salamat sa panonood! Muli, ako ang inyong guro sa Pilipino, si Teacher Nathaniel. Hanggang sa muli, paalam!